Kamui nga ba itong Mangekyo Sharingan ability na ginamit ni Sarada sa Chapter 20 ng Boruto 2 Blue Vortex? Ano-ano pa nga ba yung mga abilidad nito? At bakit nga ba ngayon lang nagawang gamitin muli ni Sarada yung kanyang Mangekyo Sharingan matapos ang nagdaang 3-year time skip? Yan nga yung mga tanong na sasagutin natin sa videong ito. Bago nga natin to simulan, pakipindot nga muna saglit ng like, at para sa mga naghahanap nga ng pwedeng panooran ng anime, subukan nyo nga tong Usine. Hindi nga lang anime ang mayroon dito dahil lahat nga ng gusto nyong panoorin, mapa-movies, sports at iba pa ay andito na. Para ma-download nga ito, ipindutin nyo lang yung nakalagay dyan sa pinned comments. At once na ma-redirect nga kayo sa ating link tree, pindutin nyo naman itong Usine. Then matapos yan na pwede nyo na yung i-install. I-download mo na at simulan na nga natin ang videong ito. So ano nga ba talaga itong Mangekyo Sharingan ability na ginamit ni Sarada laban dito kay Ryu sa Chapter 20 ng Boruto 2 Blue Vortex? Nakita nga natin sa chapter na ito na nahihirapan nga ang Team 7 at mga Hidden Sand Ninja na labanan itong Shinju na si Ryu dahil nga sa lakas ng kanyang Iron Sand. Dumating pa nga sa punto na mamamatay na itong si Yodo guys dahil sa lethal damage nga na kanyang natamo mula sa Iron Sand nitong si Ryu. At dito nga tuluyang na-reawaken ni Sarada yung kanyang Mangekyo Sharingan, ang first appearance ng kanyang Mangekyo dito sa Boruto time skip. Nakita nga natin na sinimulan nga ni Sarada na hilain yung lahat ng Iron Sand o mga buhangin ni Ryu papunta sa isang point sa ere. At may nakita nga tayo dito na isang black matter na kung saan dito nga pumasok at tuluyang nawala or na-absorb yung mga Iron Sand nitong si Ryu. Ikinagulat nga ito ni Ryu dito. So kung ating nga titignan itong black matter na ito, hindi nga natin maikakaila na ito nga ay siguradong inspired sa outer space monsters na mas kilala nga ng lahat sa tawag na black holes. Ang mga misteryosong mass monsters ng universe na kayang i-absorb ang lahat ng matter to the point na kahit ang mismong light at speed of light nga ay hindi kayang takasan itong gravity ng mga ito. At mukhang ito nga yung ability na ginagamit ni Sarada dito sa 2 Blue Vortex. Marami nga ang nagsasabi na ito nga ay Kamui na katulad nga ng kay Kakashi at Obito. Pero yung Kamui nga guys ay hindi naman nagpapakita ng ganitong klase ng visuals. Isang black mask kasi ito guys. Yung sa Kamui nga ay parang space bending lang yung visual na ating nakikita. Ibang-iba kumpara dito sa ability ni Sarada. Isa pa nga lang ito sa marami pang ibang abilities ng Mangekyo ni Sarada for sure. Hindi na mawawala dito ang Susanoo at iba pang abilities na base nga sa mga Shinto gods. Tulad nga ng Amaterasu, Izanagi and Izanami at iba pang mga bansag na mula nga sa mga gods ng Shinto. Pero Senpai, bakit po ba ang tagal? 20 chapters ang nakalipas bago pa tuluyang gamitin ni Sarada ang Mangekyo. Hindi ba dapat chapter 1 or 2 pa lang inireveal na ni Sarada itong Mangekyo Sharingan? Ngayong 3 taon naman na ang nakalipas nung first time niya itong ma-unlock, diba? Well, may sagot naman dyan guys, at kung talagang naiintindihan mo naman yung storya ng Boruto, eh may chance nga na alam mo na rin to. Pero kung hindi, makinig ka. So 3 years ago nga unang na-awaken ni Sarada ang Mangekyo Sharingan, nung time na nag-take effect nga ang omnipotent Shinjutsu ni Ida at itinuring nga ng mundo na kalaban itong si Boruto. So matapos nga ang pangyayari na yan, eh nagkaroon nga ng conflict sa kalooban nitong si Sarada. Ano nga ba yung conflict na ito? Ito nga yung conflict na kung saan bilang isang kunoichi at shinobi nga na nangangarap na maging isang Hokage, ay may paninindigan nga si Sarada na gamitin lamang yung kanyang kapangyarihan para sa ikabubuti ng nakararami sa Konoha. Hindi lang para sa sarili niyang interes at sa mga bagay na pwedeng makasama sa Konoha. At dahil itinuturing nga ng mundo na kalaban si Boruto, ay conflicted nga itong si Sarada kung paano niya gagamitin yung kanyang tunay na kapangyarihan. Kaya kahit gustong-gusto ngang tulungan ni Sarada itong si Boruto, ay magulo pa rin yung kanyang kalooban. Basically, hindi nga niya alam kung ano ang kanyang susundin, puso ba or utak. Ito nga yung isa sa mga napansin ni Yodo sa kalagitnaan ng misyon na ito. Kaya nga nabanggit ni Yodo yung mga katagang, hindi nga raw alam ni Sarada kung sino siya. Hindi nga raw sigurado si Sarada sa kanyang sariling identity. At hindi nga rin daw alam ni Yodo kung bakit pinipigilan ni Sarada na gamitin yung kanyang tunay na lakas. Pero it's okay lang naman daw na gamitin ni Sarada yung kanyang kapangyarihan for other things, bukod sa ikabubuti ng nakararami. Okay lang daw na maging unfair si Sarada at kalimutan muna yung kanyang prinsipyo bilang isang Hokage prospect na dapat maging patas sa lahat. It is okay to use it and only for that special person in your life. Which para kay Sarada nga ay itong si Boruto. Gamitin yung kanyang kapangyarihan hindi lang para protektahan ng Konoha, kundi gamitin din ito para sa kanyang selfish desire na mahalin at protektahan din si Boruto. At dito na nga tuluyang na-awaken ni Sarada yung kanyang Mangekyo. For the sole reason na nabuo na kasi yung kanyang loob na sundin yung kanyang puso at hindi lang utak. Na-unleash na yung tunay na potensyal ni Sarada. Ayan, sana guys nasagot ko yung mga tanong nyo. Yun lang naman para sa video na ito. Leave a like and subscribe. Kita-kits tayo sa susunod. Peace.